1 month after dumating kami dito sa Canada, nag-decide na kami na bumili ng sasakyan. So, April 2023 kami dumating dito. Tapos May ito na kumuha na kami ng sasakyan, pero second hand lang. Luma lang yung aming kinuha. Ngayong December, 7 months na sa amin itong sasakyan. Kaya flinag ko lang para malaman din ng ating mga kababayan na Pinoy na bago lang dito kung worth it ba yung pagbili ng second hand na sasakyan. Based sa aming experience, ito yung isi-share ko na bumili ng second hand na sasakyan dito sa Canada. Yung iba kasi gusto nila ng brand new para wala ng problema, pero sa amin iba kasi yung plano namin, kaya second hand lang yung nabili namin na sasakyan. Depende din yan sa inyo kung may sapat na budget. Wala talaga sa isip namin na bumili ng sasakyan dahil walking distance lang yung work ni Mrs. Pero dahil nga sa mahirap ang public transport, nag-decide kami na kumuha ng sasakyan. Tignan natin guys yung sasakyan, bagong deliver lang. Dineliver ng ating seller dito mismo sa aming tinitirhan. So ito na siya guys, bagong deliver. Isa siyang Toyota Corolla 2006 Corolla CE. Advice ko lang sa mga Pinoy na kagaya ko na bagong dating, mag Japanese car na lang muna kayo kasi maraming parts ang Japanese car. Tsaka kung may kakilala tayong mga mekaniko na Pinoy din, mas gamay nila yung mga Japanese car gaya nitong Toyota Corolla. So tignan natin dito sa loob. Ayan, walang amoy sigarilyo, di siguro naninigarilyo yung dating may-ari dito. Tapos tignan nyo naman yung interior nyo, talagang malinis. Tapos sa likod, hindi pa yan leather seat, malinis pa rin. Dito naman sa driver seat, yan, try nating i-start kung maganda yung makina o may kwan pa siya, may Garmin, may GPS na pinamigay, sinali na dito sa sasakyan. Tignan natin to, ano kaya ito, turbo press. Uy, kala ko yung turbo. Tapos may lalagyan ng cards. Tingnan naman natin yung sa likod ng sasakyan. Yan may mga pinamigay ng mga bags. Kailangan natin yan kasi tuwing mag-grocery, wala silang ibibigay na mga supot dito. Yan, kaya may mga bags sa ating mga sasakyan para paglagyan ng grocery. Tsaka meron din silang ice scraper. Yan, tinitingnan ni Blessy yung kanyang bagong sasakyan. Yan na yung scraper. Tignan naman natin yung kanyang gas cover. Ayan, titignan dapat yan para siguraduhin kayang isil yung gas natin para hindi
mag-evaporate. Tsaka yung mugs niya, yan o, steel rim lang pero may rim cover na siya. Yan. Okay, maganda. Tignan naman natin yung loob ng kanyang makina. Buksan lang natin. Tingnan natin yung itsura ng makina. Ito na guys. Charan! Yan. Okay. Konting linis-linis lang to. Punas-punas. Linis. Yan. VVTi by Toyota. Toyota Corolla, the car that never dies. So guys, kumuha lang tayo ng punas para linisan itong kanyang mga cover dito sa may makina. Importante din na malinis ito kasi dito yung mga meron siyang yung filter sa hangin nandito, mga oil, hindi man napapasok pero importante malinis din yung ating makina kahit nakasil lahat ito. So guys, one click start pa naman siya, kaya okay pa yung battery. Tsaka meron siyang yung booklet na original from Toyota nandito pa, kaya swabing swabe siya. Nakuha pala natin siya ng 174,400 plus dito sa kanyang Odo. Share ko pala sa inyo guys yung mga kapwa Pilipino ko na newcomer dito. Dapat kung bibili kayo ng sasakyan, kare-renew na yung kanyang MVI para sigurado na roadworthy siya. Kaya dapat kare-renew yung kanyang MVI. Gaya nito, ito guys, naka-flash dyan sa screen yung ginawang trabaho para ma-renew yung kanyang MVI. Yan yung total na nagastos nila dito sa sasakyan bago ko binili sa kanila. So pupunta na tayo sa pag-transfer ng pangalan ng sasakyan. Unang-una, pupunta tayo sa Service New Brunswick. Punta lang tayo sa pinakamalapit sa ating lugar na Service New Brunswick. Dalhin na natin yung kanyang certificate of registration ng sasakyan, yung original na bigay ng seller, at may pirma siya dapat sa likod. Tapos meron na din tayong insurance na nakapangalan na sa bagong owner ng sasakyan. Meron na dapat tayong insurance before natin mapatransfer. Tapos yung MVI niya pala ay not more than 2 weeks. Hindi na valid pag more than 2 weeks yung kanyang MVI. Yun din yung maganda sa Service NB. Sa pagbili natin ng sasakyan, dapat updated yung kanyang MVI talaga before nila i-transfer sa bagong may-ari. At least protection naman yun sa mga buyer na kagaya natin. Tsaka pala, payo ko lang sa mga newcomers na kagaya ko, dapat naka class 5 na kayo ng license, kasi pag naka class 7 pa lang, mahal yung insurance ng ating sasakyan. Kaya as soon as possible na before kayo bibili ng sasakyan is naka class 5 na kayo. Tapos ito na guys yung nagastos natin sa pag-transfer ng sasakyan. Yung transfer fee is mura lang siya, nasa $20. Tapos yung mahal na ginastos natin dito is yung provincial vehicle tax.
Kasi dito hindi na kami nagpagawa ng deed of sale sa attorney, hindi na kailangan. Pero nagbayad na lang kami ng provincial vehicle tax. Meron silang parang computation na kung ano yung model ng sasakyan mo, i-enter na lang nila sa kanilang computer. Tapos may computation na doon kung magkano yung babayaran mo. Kaya kung mas older yung sasakyan na binili mo, mas mababa yung kanyang provincial vehicle tax kasi may computation na yon doon sa kanilang database sa computer. So, yung ating binayaran sa ating provincial vehicle tax ay $355.80. Tsaka kasama na doon yung pag-print ng ating bagong certificate of registration ng ating sasakyan na nakapangalan na sa atin. So, total ng ating nagastos sa ating pag-transfer sa ating pangalan ay $375.80. So, all in all, yung pagbili natin sa sasakyan tapos yung pag-transfer natin ay $3,275. Yan po yung total ng nagastos ko sa pagbili at pag-transfer sa ating second hand na sasakyan. Tsaka advice ko lang, mas maganda kung may kakilala tayong trusted mechanic na kasama na titignan yung sasakyan before natin kunin. Sa mga Pinoy naman na kakilala natin dito, maraming mga mekaniko na pwede nating pagpatulungan kung titignan at bibilhin natin yung sasakyan. After 7 months of use sa ating Toyota Corolla ay sulit na sulit pa rin. Ito lang yung ating pinalitan sa kanya.